Hello everyone! Narito na naman po sila sa ating ika-113th day na ating sharing ng devotion video. And thanks God dahil today is Saturday at tomorrow we will have our Sunday service to honor and to glorify our Lord sa pamamagitan ng ating pagtatamborin dance. Kaya nakahanda na ang ating uniform na susuotin para sa pagpupuri sa ating Panginoon. At nagkaroon ng Saturday service ngayon, ang Alive in Christ Hong Kong, and tomorrow will be Sunday service. So wag po natin kakalimutan na mag-opening prayer upang magpasalamat sa Panginoon para sa matagumpay na buong araw natin na ating ginawa ngayon. So, let us all pray. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, narito po kami, Panginoon, at nagpapasalamat sa inyo sa buhay, kalakasan at hininga na ipinagkaloob nyo sa aming Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, na lagi ninyong gabayan, Panginoon, ang aming gagawing pag-aaral at pagbubulay-bulay na inyong mga salita, Panginoon, nang sa gayon ito ay maging epektibong pamamahayag, Panginoon, ng inyong mabuting balita sa aming kapwa, Panginoon. At alam po namin at kayo lamang ang nakakaalam, Panginoon, na sa bawat puso, isip, at mga tenga, Panginoon, na nakakapakinig at nakakabasa, Panginoon, ng mga pinapahayag namin dito, Panginoon, ay kayo po ang may kakayahan, Panginoon, sumaliksik sa kanilang puso at isip, Panginoon, nang sa gayon ay tanggapin ang inyong anak na si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas, Panginoon. Maraming may iba, Panginoon, na may mga balakid, Panginoon, sa kanilang paglapit sa inyo, Panginoon, at pagkakaroon ng matibay na relasyon, Panginoon. At idinadalangin po namin, Panginoon, at inilalapit sa inyo, Panginoon, na kayo lamang ang may karapatan, Panginoon, na pagbaguhin ang mga bawat tao, Panginoon. Kung kami aasa sa sarili namin kakayahan, Panginoon, ay hindi po namin ito kakayanin, Panginoon. Pero kayo po ang Diyos na makapangyarihan sa lahat at may likha ng lahat sa aming, Panginoon. Kaya sa inyo ay walang imposible, Panginoon. Kahit gaano katigas man ang puso at isip ng isang tao, Panginoon, ay kayang-kaya ninyo itong palambutin, Panginoon. At siguradong kapag sila ay nahipon ninyo, Panginoon, ay hindi nila mapipigilan ang umiyak, Panginoon, at mapuspos ng inyong banal na Espiritu, Panginoon. Patuloy kaming nagpapasalamat ng walang hanggan, Panginoon, sa tinapos na gawa ng inyong anak na si Jesus, Panginoon, upang kami ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, Panginoon, at malayang makapagpahayag ng inyong mabuting balita dito sa mundo habang kami ay nabubuhay, Panginoon. Salamat din, Panginoon, sa banal na Espiritu na siyang nag-i-intercede sa amin, Panginoon, para ang aming mga secret petition, Panginoon, at mga prayer na hindi man namin kayang sambitin ng aming mga labi, Panginoon, ay siya ang nagpapahatid sa inyo, Panginoon. At dalangin po namin na kayo ang laging mapapurihan sa aming mga ginagawa, iniisip at mga balakin or plano, Panginoon. At kayo ay lagi naming maitaas, Panginoon. At kami po ay mag-humble down before you, Lord God. Sapagkat sa lahat ng ito, Panginoon, alam namin na kayo ay may layunin at may plano na napakaganda para sa bawat isa sa aming, Panginoon. Kaya nawa po, Panginoon, ay sa mga makikinig nito, Panginoon, ay buksan ninyo ang kanilang mga isipan, Panginoon, at ang kanilang mga mata upang makita din nila kung ano ang mga magagandang bagay na nakikita namin sa paglilingkod at pagkakaroon ng matibay na relasyon sa inyo. Muli, binabalik po namin ang lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng bugtong na anak na si Jesus. Amen. So ito po yung nakasulat sa Lucas 19:35. Dinala nila kay Jesus ang asno at matapos isapin sa likod nito ang kanilang mga balabal, siya ay pinasakay nila ng dalawang alagad nga daw. Message, at dinala na nga daw ng dalawang alagad ang asno kay Jesus. Matapos daw isapin ng mga alagad ang kanilang balabal sa likod ng asno, ay pinasakay nila dito si Jesus. Application. Dahil naging matagumpay ang pagkalag ng tali ng asno at may permiso ng may-ari nito, ay dinala ng dalawang alagad ni Jesus ito sa kanya. Pinaniniwalaan na noong panahon na iyon ay malamig, kaya nang isapin ng mga alagad sa likod ng asno ang kanilang mga balabal at pinasakay si Jesus doon, pinagkakatiwalaan nila si Jesus sa kanilang buhay.
Noong panahon din na iyon ay napakaraming tao. Halos lahat sa bawat panig ng mundo ay pumunta sa Jerusalem. Iyon ay tinatawag na pista ng palaspas dahil ang mga tao ay naglatag sa daraanan ni Jesus ng mga sanga ng palaspas bilang selebrasyon ng darating na hari. Alam at inisip ng mga tao na si Jesus iyon. Kaya sila ay nagsisigawan at nagpupuri. Subalit sa mga susunod na mangyayari ay manatili pa kaya silang masaya at pinupuri si Jesus at ang Diyos? Nakahanda din ba silang ipagkatiwala kay Jesus ang kanilang mga buhay at maghari ito sa kanila? So, purihin ang pagkabasa ng salita ng Diyos. So, yun na nga, diba? So, lahat ng mga sinabi ng ating Panginoong Yesus ay nagkatotoo at syempre, saksi ang kanyang mga alagad dyan sa mga nangyari, diba? So, yun na, may permiso ng may-ari na kunin na ang asno dahil ito ay kailangan ng ating Panginoong Yesus. And, ayan na, nilagay na ng mga alagad ang kanilang balabal sa likod, isinapin sa likod ng asno, nang sa gayon ay komportableng makasakay ang ating Panginoong Yesus sa asno. Then, ang paniniwala nga na during that time ay malamig sa Jerusalem. So, nung tinanggal ng mga alagad ang kanilang mga balabal or mga scarf to keep them warm, ay tiniis nila ang lamig dahil para lamang maging komportable ang ating Panginoong Yesus, diba? Dahil kumbaga sabi nga, ipinagkatiwala namin ang aming buhay sa iyo dahil alam namin na ikaw ang tagapagligtas, diba? So, yun yung security na ginawa or pinagkatiwala ng kanyang mga alagad sa ating Panginoong Yesus. So, yun na, ang mangyayari dyan ay maglalatag ng mga palaspas na sanga ang mga tao at magsisigawan sila ng papuri sa ating Diyos at sa ating Panginoong Yesus. Subalit, ayan, may tanong nga sa bandang huli na sa mga susunod na talata, mananatili pa rin kaya sila na ganoon kasaya at nagpupuri sa ating Panginoong Diyos pag nakita na nila ang tunay na pakay ng ating Panginoong Hesus sa Jerusalem or sa Israel, di ba? So, ang mga tao din kaya ay willing na pagharian sila ng ating Panginoong Hesus. Kumbaga, kung gaano kainit yung pag-welcome sa Kanya sa isang lugar, mananatili pa rin kayang ganun kainit yung pakikisalamuha or pakikisama sa Kanya ng mga tao na nandoon at nagsasaya at nagpupuri sa Kanyang pagdaan. So, matutunghayan po natin yan sa mga susunod na chapter. And ang tanong din para sa bawat isa sa atin, di ba, na yun nga, bilang isang example, kapag pinayagan natin ang ating kapwa, halimbawa tayo mga nagpapahayag ng salita ng Diyos o mga nakakapakinig ng preaching ang bawat isa sa atin, ano ba ang nagiging epekto nito sa atin? Diba? May iba sa atin, masaya. I'm so blessed na makapakinig ako ng salita ng Diyos. Pero, after mong makapakinig ng salita ng Diyos at maunawaan mo ito, ay ini-apply ba natin ito sa ating buhay, di ba? Kumbaga, masaya ba natin ito na i-apply sa ating buhay, and dinayaan nating maghari ito sa ating buhay, di ba? Pero malamang, ang karamihan sa iba ay, okay, sobrang blessed ako sa napakinggan kong word ni God na preaching. Pero, pagkatapos nun, makakalimutan na niya. Or pagkatapos nun, hindi na niya i-apply sa buhay niya. Kumbaga, ay, sa susunod na linggo ulit or sa susunod na makapakinig ulit ako. 'Di ba? So, hindi siya nag-spend ng time na ano kaya yung mga napakinggan ko. Totoo ba siya? Or talagang biblical ba siya? Or sabi lang ng pastor? O dahil natuwa lang ako, naaliw ako sa pakikinig, kumbaga na-touch ako, pero hanggang dun lang yung impact niya or epekto sa akin, 'di ba? Na hindi ko na siya kailangan isabuhay kasi alam ko na yan eh. 'Di ba? Ganun naman kasi usually alam ko na yan. Paulit-ulit ko na napakinggan yan. Ilang beses ko na napapakinggan, kada taon ganun at ganun pa rin, 'di ba? Pero ang pagkaunawa kasi doon is kung sa iyong pakikinig or sa iyong pagkarinig nito, na sabihin mo na nga na ilang beses mo nang napapakinggan, pero every time kasi na mapapakinggan natin, yung kahit sabihin mo same verse and same topic, pero may iba't iba siya ang revelation or effect sa atin. Merong iba na matatapat na
saktong yung nangyari na ganun sa ating Panginoong Hesus o sa nakasulat sa Bible, is nangyayari siya sa'yo ngayon in the present time, 'di ba? Na kung saan makaka-relate ka talaga na kumbaga, kung sa akin ba mangyayari yung ganong sitwasyon, ano yung magiging reaction ko or ano yung magiging gagawin ko para mapaayos yung takbo ng pangyayari or sitwasyon na yun, 'di ba? So, dito, ayan, parang dito ipapakita sa atin na ang mga tao, 'di ba? Halimbawa, kung tayo ay naging tanyag na, or kahit hindi naman talaga tayo totally tanyag, kagaya na lang, gagawin ko na ng example, to bilang isang OFW, 'di ba? So, from dati, nagsimula tayo sa pagiging mahirap, 'di ba? Pero once na ikaw ay naging OFW, iniisip na ng mga tao na ikaw ay mayaman na, mapera na, 'di ba? Asensado na, ganyan ganyan. So pag uwi mo sa bansa mo or sa lugar na yung pinanggalingan nung ikaw ay mahirap pa or wala ka pang ipon or kahit anong pag-asenso sa buhay, is iisipin na ng mga tao na ganun, 'di ba? Kumbaga magpapamudmud ka ng pera, kumbaga madali kang lapitan para utangan, hingian ng pera, hingian ng pasalubong or what or something, 'di ba? So, kumbaga nung ikaw ay hindi pa asensado, hindi mo sila malapitan, hindi ka nila kilala, 'di ba? Or hindi ni batiin ka, hindi nila nagagawa, 'di ba? Pero once na umuwi ka sa inyong bayan, na yun nga, isa kang OFW or galing ka sa ibang bansa, 'di ba? Biglang ang mangyayari is marami nang pupunta sa inyo, marami nang bibisita, 'di ba? Natitingnan ano na ba nangyari sa buhay niya after ng ilang taon niyang pag-abroad, 'di ba? Yung kumbaga maraming kagaya ng ating Panginoong Hesus, maraming makikisaya, maraming magbubunyi sa yung pag-uwi or sa yung pagdating, 'di ba? Na masaya sila na umuwi ka. Pero the question is, kapag ipinaliwanag mo sa kanila yung sitwasyon mo, ng mga nangyari sa'yo, halimbawa, minsan may iba mga naging misfortune ng mga OFW, nawala ng trabaho, napauwi ng biglaan, kasi nga, tawag dito, nagkasakit, namatay yung amo, or talagang tinanggal siya sa trabaho, di ba? So, para sa mga kalugar mo, na syempre, yung isip nila or thinking is successful ka na nga, na mayaman ka na at marami kang pera, is hindi sila maniniwala, sasabihin nila, ay, nagpapalusot lang to, na ganito ganyan, para hindi tayo mangingi ng pasalubong or ng pera or ano sa kanya, di ba? Pero, ikaw sa sarili mo, nagpakatotoo ka lang na yun talaga yung naging sitwasyon mo, di ba? So, yung sa mindset or mind thinking ng bawat isa na, yun nga, iniisip nila na porke nang ibang bansa ka na, is naging successful ka na. Merong iba na talagang nagiging successful. Pero may iba na, syempre, kagaya natin bilang isang OFW na meron tayong mga pinapaaral na anak, may sinusustenton o pinapadala natin buwan-buwan, ating mga sinesweldo para sa ating pamilya na talagang kung iisipin ay halos wala nang matitira sa'yo, di ba? Pero yun, hindi nila maiintindihan yung ganun mong sitwasyon or paliwanag, 'di ba? Pero may iba, may nakakaintindi at nauunawaan nila na ganun talaga yung sitwasyon mo. Pero never mind about yung syempre sasabihin na para mga bashers o hindi naniniwala sa'yo, 'di ba? Kasi doon mo malalaman kung sino talaga yung taong tunay na nagmamahal sa'yo at nakakaunawa sa'yo na kahit explain mo yung mga misfortune o hindi mga magandang nangyari sa'yo, sa yung pag-uwi na yun is mauunawaan o maiintindihan ka nila, 'di ba? Na kumbaga hindi ka nila i-judge na parang palusot mo lang yun para hindi sila manghingi sa'yo or what or something. Pero kasi kung iisipin din naman, in the first place, nung, iba, nung wala nga sila during the time na kailangan mong magsakripisyo para sa pamilya mo, 'di ba? Syempre nung sa pagbalik mo is yung pinag-alayan mo naman ng sakripisyo mo is para sa family mo, 'di ba? So yung family mo, sila yung pinaka unang-una na makakaunawa sa iyo tungkol sa sitwasyon mo kung ipaliwanag mo man na talagang may nangyaring hindi sinasadya or hindi inaakala, 'di ba? Yung kumbaga sila yung very open to your life story, 'di ba? So, parang kagaya sa ating Panginoong Hesus, yung kanyang mga alagad, ayan na yung ibang tao,
Pwedeng ganun yung expectation sa kanya na siya yung hari, magliligtas at magkakaroon ng revolusyon sa Israel para labanan or mapabagsak ang Romano. Pero hindi nila alam na ang layunin ng ating Panginoong Yesus ay para sa kapayapaan, di ba? Na kahit sasabihin man niya yung kanyang tunay na pakay, pero hindi lahat ay mauunawaan siya or maiintindihan na gaya ng kanyang mga alagad or ng mga malalapit sa kanya, di ba? At syempre, lalong higit, ang ating Diyos na nakakaalam kung bakit naparito ang ating Panginoon Yesus. Yun ay para iligtas tayong lahat. Kaya we are all safe, we are all justified, especially if we accept the Lord Jesus Christ as our Lord and Savior. And para sa mga nag-reject sa paanyaya ng ating Panginoong Yesus na libreng kaligtasan, alam namin na darating rin ang panahon at oras na hihipuin kayo ng ating Panginoong Diyos at hindi titigil ang ating Panginoong Diyos hanggat hindi tayo kumikilala at tumatanggap at nagkakaroon ng matibay na relasyon sa Kanya at sa ating Panginoong Yesus. So, nawa po may natutunan kayo sa ating share ng devotion video ngayon, and let us all end up into closing prayer. Amin namin Diyos na makapangyarihan sa lahat muli. Maraming salamat po Panginoon dahil pinapakita ng bawat mga talata na ito sa inyong mabuting balita, Panginoon, kung ano ang mga tipikal pinagdadaanan ng bawat isa sa amin, Panginoon. Na kung saan, Panginoon, dahil hindi alam ng mga tao, Panginoon, na tunay na pakay ng bawat isa, Panginoon, lalong higit ng ating Panginoong Yesus, ay masaya sila at nagdidiwang, Panginoon. Subalit, kapag nalaman na nila ang tunay na pakay na ito, Panginoon, magiging ganoon pa rin ba sila kasaya at ipagbubunyi ang ating Panginoong Yesus, o kasama sila sa mga sisigaw na ipako sa krus, parusahan at pahirapan ang inyong bugtong na anak, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, na napakasakit para sa inyo, Panginoon, na ibigay sa amin ang inyong bugtong na anak, Panginoon. Pero dahil sa pagmamahal niyo sa amin, Panginoon, ay kinailangan na gawin niyo yun, Panginoon. At ang aming Panginoong Yesus, Panginoon, na bagamat siya ay walang bahid ng kasalanan, Panginoon, at ang tanging hangad lamang niya ay maipakita at maipadama sa amin ang inyong pag-ibig, Panginoon. Sa kabila ng iyon, Panginoon, ay karahasan at pagpatay sa Kanya ang naging layunin ng mga taong sumisigaw, Panginoon, ng papuri sa inyo at papuri sa Kanya sa Kanyang pagpasok sa Jerusalem, Panginoon. Kaya salamat, Panginoon, habang buhay kaming magpapasalamat sa ginawa na ito ng Panginoong Yesus para sa aming kaligtasan, Panginoon. At narito ang aming buhay, Panginoon, na inilalatag namin kagaya ng mga balabal ng inyong mga alagad, Panginoon, na we are honored, Panginoon, na ilatag sa inyo ang aming buhay dahil sa inyo naman talaga ito nagmula, Panginoon. Na wala kami dito, Panginoon, kung hindi dahil sa inyong grasya at habag sa amin, Panginoon. At alam po namin, Panginoon, na may mabuti kayong plano para sa bawat isa sa amin, Panginoon. Kaya ano man ang pinagdadaanan ng bawat isa, Panginoon, ito man ay sa pinansyal, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, na ipinagkaloob nyo na sa amin ang lahat ng mga paraan, Panginoon, para umunlad ang aming buhay, Panginoon. At sa anumang mga pagpapala na mayroon kami, Panginoon, naway maging kaligayahan namin, Panginoon, na maibahagi namin ito sa aming kapwa, Panginoon. Ang karunungan, ang talento, Panginoon, kayamanan na pinansyal, Panginoon, maibigay namin at maitulong sa aming kapwa, Panginoon, o kahit ang pag-ibig o pagtulong sa pamamagitan ng aksyon, Panginoon. Dalangin din po namin, Panginoon, ang lahat ng mga may karamdaman, Panginoon. Ano mga klaseng karamdaman ito, physical man, emosyonal o spiritual, Panginoon, ay kayo po ang may karapatang magpagaling sa bawat isa, Panginoon. At kung mamarapatin po ninyo ng bawat isa sa amin ay maging instrumento upang ipanalangin at i-declare, Panginoon, na magaling na ang aming kapwa o ang aming sarili o mga mahal sa buhay, Panginoon, ay ito po ay mangyayari, Panginoon, sapagkat kung ano ang kapangyarihan at banal na espiritu na nasa Panginoong Jesus nung naparito siya sa mundo, Panginoon, at mapagtagumpayan ng kamatayan, Panginoon, ay pinagkaloob niyo na rin po sa amin na tumanggap sa Kanya, Panginoon. At dalangin po namin, Panginoon, ang aming pakikipagkapwa-tao socially, Panginoon, na naway magkaroon lagi ng kapayapaan,
pagkakaayos, pagmamahalan, pagpapatawad, kabaitan sa bawat isa, Panginoon, at maramdaman ng aming kapwa, Panginoon, ang bunga ng banal na Espiritu ninyo, Panginoon, na sumasa amin at nagsashine o nagliliwanag sa aming kapwa ng mga nasa dilim at nasa kapahamakan, Panginoon. Tulungan niyo po na ang bawat isa sa amin ay maging instrumento niyo, Panginoon. Gamitin niyo po kami sa inyong dakilang layunin para sa buong mundo at sa bawat isa, Panginoon. At kung inyong kukunin na ang buhay at espiritu na ipinagkaloob niyo sa amin, Panginoon, ay maluwalhati namin ito na ibibigay sa inyo, Panginoon, at magpapasalamat na salamat at pinahiram ninyo ito sa amin, Panginoon. Kaya marapat lang na gamitin namin ito para sa inyong kalooban, Panginoon. Kaya muli, binabalik po namin ang lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng bugtong na anak na si Jesus. Amen. Good night po sa ating lahat and God bless. Bye!